Magandang araw sa inyo guys. So for today's topic about Varistor. So sa left side makikita nyo yung IEEE standard symbol for Varistor. And sa right side yung IEC standard symbol for Varistor. What is Varistor? Metal oxide varistor or MOV is a protection component used in power supply circuits that is powered directly from AC mains. It is used to protect the circuit from high voltage spikes by varying its resistance. So ito guys, sa varistor, sabi rito, kalimitang ginagamit ito sa mga power supply. For example, sa TV, yan, may mga power supply section doon. Sa adapter ng laptop, yan, may mga, sa kalimitang ginagamit ito sa mga power supply, no? So, ang trabaho niya, it used to protect the circuit. So, pinoprotektahan niya yung circuit pag tumaas yung voltahe, no? So, nagbabago yung resistance niya pagka tumaas yung voltahe or yung voltage. A varistor or voltage dependent resistor is a semiconductor component that changes its resistance based on voltage. So, sabi rito, nagbabago yung kanyang resistance base sa kanyang tinatanggap na voltahe. At normal voltage, it has a high resistance. So, kung normal voltage siya, mataas yung resistance, when a high voltage spike hits, its resistance drop fast. No? So, kapag tumataas yung voltahe niya, so bumabagsak yung kanyang resistance. This drivers extra current away from a delicate parts. So, yung pin description, metal oxide varistors are similar to resistor and has only two leads. There is no polarity for these leads and hence can be connected in both direction. So, yung varistor guys, para ding resistor to, no? So, wala din itong mga polarity. And pwede ito ikabit kahit na magkabaliktad. Kasi wala nga itong polarity. Katulad lang ito ng resistor. Types of varistor. The varistor type may also change based on their shapes. The two most common types are D and S type. D stands for disk type and S stands for square type. However, you may also find other types like R for radial, T for tube, and B for bar. So guys, ito yung pinaka-common na types na ginagamit ng sa varistor, ano? Pag sinabi natin D, ito yung disk type. And pag S, ito yung square type. So, meron din itong mga types na, for example, sa R, T, or B. So, yan yung mga types of varistor. So, paano nga ba gumagana ang isang varistor? Normal voltage is like an insulator and blocks current. High voltage, it acts like a conductor and clamps the voltage to a safe level. And protection, it saves circuit from lightning, static, or power surge. So, ito guys, yung paano nga ba gumagana ang isang varistor, no? So, normal voltage acts like an insulator, and high voltage is like a conductor and clamps the voltage, no? So, pinoprotektahan niya kapag hindi na normal yung kanyang voltahe. And protection is save circuits from lightning. O ito, ginagamit, ang trabaho rin niya, circuit protection. Siyempre sa mga kidlat or sa mga pagtaas ng voltahe. How to use MOV in your circuit? MOV is commonly used along with fuse in parallel to the circuit that is to be protected. So, ito guys, ito yung circuit diagram niya kung paano siya ang varistor ay nakakabit, no? So, nakakabit ito in parallel connection. So, ito yung fuse. Ito yung AC main. Kung 110 man yan o 220. So, naka-parallel siya. And then, ito yung mainboard. So, kapag pagka tumaas yung voltahe niyan. So, ito guys, pinoprotektahan niya yung circuit. So, ito yung kanyang connection. In parallel circuit. Or in parallel connection.
So, paano nga ba i-decode or basahin ang isang varistor value, no? So, ito guys, makikita nyo, ito yung product type. And yung 07, ito yung body size, which is 7 mm. And yung 391, ito yung varistor voltage. So, yung 1, ito yung multiplier. So, 39 times 10 is equals to 390 volts. So, ito yung isang example kung paano basahin yung varistor value. So, another example, ito yung TBR, product type. And then yung 10, ito yung body size, which is 10 mm. And 621 is 62 times 10 is equals to 620 volts. So, guys, another example ulit, no? STE, ito yung product type. Yung 20D, ito yung body size, 20 mm. And yung D ay tinatawag natin this type. And then ito yung varistor voltage, 47 times 10 is equals to 470 volts. K is yung tolerance, plus and minus 10%. So another example, BDR, product type, 34S, ibig sabihin 34 mm, NS, square type, and yung 122 is varistor voltage. So 12 times 10, siyempre kasi ibig sabihin ng 2, so dalawang 0. So 12 multiplied by 100 is equals to 1200 volts. So yung tolerance niya is K is plus and minus 10%. So meron tayong voltage tolerance. So paano nga ba i-compute yan? Voltage tolerance is another critical value. It creates a boundary of the voltage. Example, a varistor has clamping voltage of 275k and its tolerance is plus and minus 10%. After calculation, the clamping voltage may be between 247.5 volts and 302.5 volts. So, 10% divided by 100 is equals to 0.1. So, yung 10%, so i-convert muna natin sa decimal, which is 0.1. So, 275 multiplied by 0.1 is 27.5. Ito kasi yung clamping voltage niya. And 275 plus 27.5 is equals to 302.5%. So, ito yung plus 10% yan. And 275, yan, ito yung subtract, no? Minus 10%. 275 minus 27.5 is equals to 247.5 volts. So, ito yung plus and minus 10% niya ng clamping voltage, which is 275. So, ito yung plus 10%, 302.5, and minus 10% is 247.5 voltage. So, ito yung mga tolerance, no? Pag J yung nakita nyo dyan, guys, equals to plus and minus 5%. Pag L, plus and minus 15%. Kapag K, plus and minus 10%. And plus, pag M, plus and minus 20%. So, ito yung K. Kaya dito na K yung value nito. Kaya, ito, 10%. Kaya dito natin siya kinompute sa 10%. Pero kung M ang makikita nyo dyan, so, siyempre, plus and minus 20%. Or kung J, so, ang gagamitin nyo dyan is plus and minus 5%. So, para makita nyo yung plus and minus 10% kung ilan yung voltage na value. So, paano nga ba i-check ang isang varistor? Sa pamamagitan ng multimeter or analog multimeter. So, ito guys, dito tayo sa resistance check lang tayo, no? Or ohms range. So, kahit na magkabaliktad yung ano yan, yung test probe niyan, walang polarity itong varistor, no? So, sa unang check, kapag no infinite or no deflection ng pointer, kailangan yan, kahit baliktarin mo yan, no deflection, ito yung good condition. Ibig sabihin, pag hindi yan gumalaw or hindi pamalo yung pointer mo, yan yung good condition. Kahit baliktarin mo yung polarity niyan, kailangan hindi siya papalo.
yung pointer. So kapag yan ay pumalo, yan, kung nagkaroon siya ng resistance at nagkaroon deflection yung pointer mo, so ibig sabihin bad condition na itong varistor. So need na natin i-replace yan, no? So dapat hindi papalo yung pointer mo. So ito guys yung pag-check ng bad condition ng isang varistor. So ito guys, ito yung part number code niya. So for example, itong TBR, ito yung itong tatlong box, ito yung product type. And then yung pang-apat at saka pang-lima, ito yung body size. And yung pang-anim hanggang pang-walong box, ito yung varistor voltage. And yung K, pang-9 is yung tolerance. So depende na yan guys sa depende yan sa kung anong manufacturer ha. So sample lang naman ito. So yung pang 10 box, ito yung appearance. And 11 hanggang 30 na box, ito naman yung packaging. And then yung 14 hanggang 15 na box, ito naman yung internal control code. And ito naman yung pang 16 na box, ito yung optional suffix. Yan. So depende guys sa ano to sa manufacturer ha. Ito lang sample lang naman ito sa TBR. So ito naman guys yung dalawang itetest natin na varistor. Ito yung actual testing. Ang gamit natin ay digital multimeter. So check muna natin kung gumagana yung digital. Yan, gumagana yung digital multimeter. So dalawang varistor for testing kung good or bad siya. Okay? So check muna natin tong isa. Yan. Kailangan wala siyang resistance. Ibig sabihin good yung varistor. Yan yung pangalawa. So wala din siyang resistance. Ibig sabihin good din yung varistor. Okay? So ito yung testing natin ng good varistor. So wala lang tayong available na defective varistor. So ito lang muna guys. So kung basta pagka wala siyang resistance, ibig sabihin good yung varistor. So pag nagkaroon siya ng resistance, ibig sabihin defective yung varistor. So need na natin palitan ng bago yun. Okay? So yun lang guys, and maraming salamat sa panunod.